Magandang araw po, ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon ng pagbahagi. Ang gagawin natin ngayon, troubleshoot natin itong Honda XR Mountain kasi maingay daw. Tara, ayusin natin. Ayan, maraming tumutunog dito sa gilid. Baklasin natin ito. Tanggalin ko muna itong cover nya, yung wings, tsaka itong change pedal nya. Tanggalin ko itong tornilyo na dito, 6mm. Kasi hindi matanggal yung side cover kapag hindi natanggal yung change pedal nya. Tsaka dito yung tornilyo dito sa may cover nya. Tanggalin ko to, itong 4. At saka itong dalawang 6mm dito sa may engine sprocket cover. Tanggalin ko to para lumuwag yung cover. Huwag lang baklasin yung cover. Para magkaroon ng allowance itong cover ng flywheel. Para madali lang siyang matanggal. At saka hugutin natin yung socket ng stator dito sa ilalim. Ayan, natanggal ko na yung socket. Sabi ng may-ari, ano kaya daw nangyayari? Bakit maraming tumutunog dito sa may flywheel niya? Sabi ko naman, maluwag na yung timing chain, tensioner. At saka yung timing chain mismo maluwag na. At saka yung mga roller guide niya nasira na rin, pudpud na. Nawala na yung pagka-rubberize. Sa tingin ko mayroong tunog dito sa ilalim at saka dito sa labas. Kaya ibang klase yung tunog niya, marami. Kaya kung pakikinggan mo, napakaingay talaga. Merong lagutok, lagitik at saka lagatak. Na excited tuloy akong i-troubleshoot ito kung anong nangyayari dito sa loob at saka dito sa labas. Mamaya tingnan natin para maayos natin to. At pagkatapos tanggalin ko itong tensioner nya dito sa ilalim at saka itong tensioner spring dito. 14mm yung bolt head nya, yung socket na gagamitin. Itong timing chain, tensioner at saka roller guide na issue, common ito pero iba yung tunog nya. Kasi dito iba yung tunog dito, masyadong maingay at saka marami. Dito yung pinabili ko sa customer na mga pyesa, itong o-ring para dito sa takip, yung malaking o-ring, tensioner spring para dito sa may barrel bolt, at itong spring nya nakapatong dyan sa may banda sa may bulitas, tsaka yung rubber sa itaas ng barrel bolt, at roller cam chain, timing chain 90 lin. Ayan, Sun yung brand. Dito ko ilalagay itong rubber kasi tumigas na yun sa kanya kaya maingay, may lagutok. Yan ang dahilan ng lagutok, yung rubber sa taas. Saka itong oil seal na bago, kabit ko na rin to. Ito yung timing chain na luma, yung dito sa may bandang kanan. At sa kaliwa, yan yung bago. Yan, kabit ko na tong bagong timing chain. Pinila ko siya ng magnetic wire. Tapos itong roller cam chain, kabit ko na rin ito. Saka ayan, huwag kalimutang higpitan yung bolt nya. Tapos yung tensioner spring at saka yung barrel bolt na ilagay ko na rin. At saka ito yung may o-ring, yung takip dito, yung isang malaking o-ring at saka dalawang maliit. Itong starter chain, sabay ito sa Bendix gear at saka yung gear ng starter sa taas kasi hindi papasok to pag hindi sabay. Tapos ang posisyon ng starter gear, kailangan nakaharap sa loob yung may mahabang space.
Kaya pala ngaw-ngaw yung andar niya, sabi ng may-ari. Parang may pusa. Yung ginawa niyang tensioner spring, yung brake rod spring. Yan ang dahilan kung bakit mas naging lawlaw yung timing chain niya. Lalong nasira siya. At saka maingay. Parang ngaw-ngaw siya. Kasi sobra yung kanyang tension. At masyadong na-pressure yung timing chain. At mamaya, abang-abang lang kayo. May titingnan tayo dito sa labas. Dito sa may flywheel niya banda. Kasi may lagatak dito. Ikabit ko muna tong nut niya. Tapos higpitan. Sundan nyo lang itong video ko para malaman nyo ang buong detalye dito. At i-double check ko muna ito. Kung sakto ba yung higpit niya. Ayan, sakto na sa higpit. Saka impact ko ulit. Tapos ibalik ko yung takip dito, yung side cover ng flywheel. Dahan-dahan lang para walang sabit. At mamaya pakinggan natin ang andar nito para panigurado na kung wala na ba yung ingay niya. At saka ibalik ko na tong tornilyo niya dito, itong 4. At mamaya ipapakita ko sa inyo ang tamang pag-timing nito sa cam gear at saka dito sa may flywheel niya, sa hindi pa nakakaalam. Shoutout pala dito sa may-ari na maagang pumunta dito sa shop ko, dito sa bahay. Sa dalawang punta niya dun sa pinagtatrabahoan ko na shop, busy ako, kaya hindi ko nagawa ito. Kaya dito na lang siya sa shop ko dito sa bahay. Ayan, tapos ko nang nahigpitan yung 3 bolt doon sa itaas. Ikabit ko na itong bolt dito sa ilalim ng cover. Kasi iba yung bolt dito, iba yung ginamit niya. Kasi nung pinaayos daw niya itong motor niya doon sa ibang mekaniko, na-lost thread yung thread sa ilalim. Kaya ginamitan niya ng coarse thread, yung ordinary bolt. Lagyan ko muna to ng bolt, yung bolt ng cover ng engine sprocket. At pagkatapos ikabit ko yung socket dito sa may stator. Lagyan ko muna to ng bolt dito sa ilalim. Ikutin ko muna to ng kamay para hindi ito ma-lost thread, para siguradong naka-align siya. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito yung timing yung flywheel at saka dito sa cam gear. Bago nyo i-timing, ikutin nyo muna yung camshaft nya. Hanapin nyo muna yung may freewheel siya, kasi pag walang freewheel nakapatong siya sa cam lobe nya. At ayan, nakikita nyo ba yung tuldok na yan dyan sa may cam gear? Ayan, yung tinuturo ko. Dapat katapat yan ng guhit dyan sa may butas ng malaki. Dyan may guhit dyan, oh. Malapit dyan. Tapos dito sa flywheel niya, dapat nakatapat yung guhit niya sa may butas at saka ng flywheel. At saka letter T ang nakalagay. Ibig sabihin ng letter T, nakatap dead center yung piston niya. At ayan, nahigpitan ko na yung 2 bolt dito sa cam gear niya. Ibalik ko na yung 2 dukap dito sa may cover at saka yung cover ng cam gear. At ito na ang yung pinaka-abang-abangan nyo dito sa flywheel. May gagawin tayo dito kasi ito maluwag na yung bakal niya dito, yung takip ng magnet. Lagyan ko ito ng pandikit. Ayan, nalagyan ko na siya nito, itong shoes glue. Kasi lumuwag na yung kanyang takip, yung bakal ng magnet. At saka isa lang yung lumuwag dito na bakal, kaya maingay. Tapos naisip ko na lagyan ko na lang lahat para hindi na rin lumuwag yung iba kahit na maigpit pa. At mamaya paanda rin natin ito. Ayan, manda na siya. Tahimik na yung makina niya. Ayan, oh.
Ayan, maayos na yung motor ni sir, nawala na yung ingay. Sir, maraming salamat po sa iyong pagtitiwala at sa mga nanonood, maraming salamat po sa iyong suporta at sa mga nag-share, nag-like, nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo at sa hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe naman dyan. Peace out. Pagpalain po kayong Panginoon.